Magandang gabi po. Muli, mga mahal na kapatid at kaibigan sa Panginoon. Sama-sama po muli tayo ngayong gabi sa patuloy ng ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sapagkat ang gabi ito ay muli niyang itinagda para sa kanyang pong kaluwalhatian. Una po yan, no? At ikalawa po ay para sa patuloy na ikabubuti ng ating pong buhay Kristiyano at sa ikatatag ng ating pong pananampalataya patuloy sa ating pong Panginoong Diyos at maging sa kanyang pong mga salita na siya pong ginagamit niya upang patuloy tayong magabayan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay dito po sa ating buhay, dito sa ating katawang lupa, samantalang narito pa tayo sa sanlibutan. Upang sa ganon ay patuloy po na tayo ay magkaroon ng maraming kaalaman at matuto tayo sa lahat ng mga katotohanan na dapat po natin pinamumuhay at ginagampanan bilang isang mananampalataya at mga saksi ng ating pong Panginoong Yeso Kristo. Ano po? Upang sa ganoon ay patuloy na tayo ay makapamuhay po sa katalinuhan. Kailangan po natin ang karunungan mula sa ating pong Panginoon at mula sa kanyang mga salita sapagkat wala po tayong mga kaalaman ay hindi tayo makapamuhay sa karunungan sapagkat ang karunungan po yan ay nagmumula o nag-uugat sa pagkakaroon natin ng mga kaalaman patungkol sa uh, mga bagay-bagay patungkol sa atong Diyos at sa kanyang salita at sa kung paano tayo mamumuhay dito po sa sanlibutan. Ang ating kaligtasan ay napakahalagang ating pong pag-uunawa yan at ang dahilan kung bakit tayo ay iniligtas ng ating pong Panginoon, saan niya tayo iniligtas at ano ang layunin ng ating pong Panginoong Diyos at ng ating pong Panginoong Iso Kristo. Ito, pakahalaga na yan po ay dapat na nagiging maliwanag sa atin at napatay ang nagiging konkreto yung pong ating pananampalataya sa salita ng ating Panginoon upang ang kanyang mga itinuturo sa atin sa pamagitan ng kanyang pong salita ay tunay na ating pong inaangkin ito ng kanyang salita para sa atin. Sa gayon ay patuloy na lumawak ang ating pong pagkaunawa sa kanyang katuruan at kapag ito po ay naging epektibo sa ating pong mga buhay, ay makakapamuhay po tayo sa karunungan sa pamagitan ng pamumuno sa atin ng Panginoong Kristo pamagitan ng kanyang banal na Espiritu at kapag tayo po ay nakapamuhay sa katanginuhan, sa karunungan, ay tunay na mailalarawan sa atin ang buhay ng buhay Kristiyano na walang iba kung hindi ang buhay po ng ating Panginoong sa Kristo. Ano po? Kaya mga kapatid at kaibigan sa Panginoon ay muli tayo pasalamat sa Diyos sapagkat muli ngayong gabi ay kanya tayo papahayagan ng kanyang mga salita at alamin po natin mula sa ating pag-aaral na patuloy sa salita niya kung ano ang nais niya na ating pong maunawaan at nais niya na maisakatuparan
sa ating buhay. Kaya kailangan po natin ang pakikipag ang tawag mo dyan. Kung baga sa English ay ating pagkatagalog nga, pag uh, sabi ko, pero hindi ko kasi sa English po na ito ay yung pakikipagkaroon ng coordination, no? Sa ating pong Panginoong Diyos upang ang salita niya ay talagang mailathala po sa ating mga buhay. Pagkat mayroon pong layunin ng Diyos, dapat po natin maintindihan mabuti na kung bakit tayo hanggang ngayon ay narito pa sa sarili na ito. Hindi lang tayo basta liligtas niya at sapat tayo, hindi po. Kailangan po makuha natin ang kanyang mga layunin at matanggap natin ito. Puro pananampalataya at kagalakan at pangnawa upang tayo ay magkaroon ng pagsunod sa kanyang kalooban at ang mga layunin niya ay may nakatuparan po sa ating buhay. Kaya ngayong gabi po ay muli tayong magbigay ng atensyon sa ating Panginoon salita at patuloy na tayo po ay mag-agree tayo sa kanyang tuturo ulit sa ating ngayong gabi upang tayo ay makasunod at nais na patuloy gawin sa ating pagpapasahan. Tayo po isang mandaling manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Maraming banal kami po ay muling nagpapasalamat at patuloy sa iyo ay pumupuri. Pagkat kayo nga ang aming Panginoon, walang ibang Diyos na buhay at totoo sa mga yung Diyos na kataas-taasan at kabanal-banalan. Kayo ang pasimula at kayo rin ang magpawalan hanggang. Walang ibang Diyos na maaari namin may kumpara sa inyo sapagkat natatayo kayo. Ang Diyos ng katotohanan. Diyos na siyang lumikha sa amin. Diyos na siyang nagligtas sa amin. At Diyos na siyang patuloy na gumagabay sa amin sa patuloy na kalooban mo para napili para buhay namin ito po sa sarili. Marami pong salamat sapagkat ang gabi ito ay nagiging upang sa ganun na kayo ay patuloy namin makunin at luwalhati sa pamagitan ng aming pakikinig, kaaral, ng kasalita. At ganoon din po upang kami patuloy na mapabuti sa aming pong buhay Kristiyano na hubungan at patuloy na kapatagan ng mga tayo namin sa inyo ang pagsunod sa inyong mga salita at utusan at patuloy na iwanag kami sa madaling sa libutan ito at ibo na patotoo ng amin po Panginoon Jesu Cristo. Dalangin po na patuloy ninyong suwayin ang Diablo at ang alipin niya at ipaabot siya po sa marami ang salita niyo na ipapahayan. Ngayon pong gabi at dalangin po ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu at patuloy siya po ang gaya ng sapat na kaunawang ang Espiritu upang ang salita ninyo ay maunawaan ng bawat isa at ngayon ito'y maging pagpapala at patuloy na buhay ng bawat isa at kalakasan sa buhay Kristiyano sa amin. Maraming salamat po. Ito po aming dalangin na matamis sa pangalan ng inyong pong anak. Aming Panginoon, Panginoon Jesu Cristo.
Ang ating pong pag-aralan ngayong gabi ay hango po mula sa aklat ng ikalawang taga-Roma, kabanatang 5 at sa mga talatang 1 hanggang sa talatang 8. Nais ko po kayong muling anyayahan na inyong buksan ang inyong mga Biblia yan sa ikalawang mga taga-Roma o ikalawang mga taga-Korinto, hindi po Roma. Ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, tapos sa talatang 1 hanggang sa talatang 8. Babasahin ko po. Sundan lamang ninyo. Ito pong mga baka. Basahin po natin. Mayroong pagkaunawa. Ito pong salita na natin. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulo tungkol sa lupa, ay mayroon kami isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisibig na nanganasang mabihisan kami ng aming tahanan mula sa langit. Na kung mabihisan nga kami, yaon ay hindi kami mga susumpungang hubad sapagkat tunay na kami na nasa tabernakulong ito ay nagsisibig na nangbibigatan. Hindi sa inanasa namin maging hubad, kung hindi inanasa namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay dito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng panwin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at magpasatahanan na kasama namin Panginoon. Panginoong Diyos po ang mag-ala sa pagkabasa ng kanyang salita. Isang mahalagang bagay ang ating pong bibigyan ng pansin sa pag-aaral po natin. Ito po ay ang patungkol sa katotohanan ng Kristiyanong pananampalataya. Katotohanan ng Kristiyanong pananampalataya o katotohanan sa loob ng pananampalataya sa Kristiyanong pananampalataya. Alam niyo po, napakahalaga na atin pong naunawaan ang pananampalataya natin. Yan po ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ayon po sa sinabi ng Apostol Pablo sa Efeso, kabanatang 2, talatang 8, ay kung pananampalataya niya na galing sa atin, para sa ating kaligtasan po ay handog sa atin ng Diyos. At tapos po tayo maligtas ng ating Panginoon mula po sa kabayaran ng kasalanan. Ay patuloy na tayo ay inikayat sa pamamagitan ng salita na tayo ay mamuhay sa pananampalataya. Ngayon tayo po ay ligtas na, ay patuloy tayong mamuhay sa pananampalataya. Sapagkat hindi po natin kaya sa ating mga sarili ang mamuhay sa buhay Kristiyano. Sapagkat wala po tayong kalakasan at kakayahan na gawin yan. Kaya ang ating pong pamumuhay sa buhay Kristiyano ay pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig ko sabihin, ibibigay natin ang ating mga sarili
at ipapasakop natin sa ating Panginoong sa Kristo at ating pong uh, uh, pabayaan siya na siya ang mabuhay sa atin. Ano po, sapagkat siya ang makakapamuhay sa atin ng buhay Kristiyano. Kaya kung tayo ay magnanais na maging ganoon ang ating pong buhay, ano po, makapamuhay sa buhay Kristiyano, kailangan panampalatayan natin ang katotohanan ito at tanggapin natin ang katotohanan yan na tayo walang magagawa sa ating sarili. Kung hindi, ang Panginoon sa Kristo ang gagawa sa atin, para sa atin, katulad nga sa sinabi niya sa Aklat ng Juan, Kabanatang 5, na kung wala siya, ay wala tayong magagawa. Ibig sabihin, kung wala siya sa atin, hindi tayo makakapamuhay ng buhay Kristiyano. Kaya kailangan palagi na sa atin ang ating Panginoon sa Kristo. At yan, kung sinabi niya yan, ay dapat natin pananampalatayanan yan. Pagkat hindi natin pananampalatayanan, kung sinabi niya, kung wala ako, ay wala kayong magagawa, ay hindi natin papahintulutan ang Panginoong Hesus Kristo na mabuhay sa atin at hindi natin ipapasakop ang ating mga sarili sa Kanya. Ano po, bilang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. Dapat nauunawaan natin ang kahalagahan ito at kung saan at ano dapat natin pinananampalatayanan at kung sino ang dapat natin pinananampalatayanan. So, ang malawak po yan na dapat natin malaman. Maraming katutuhan ang dapat natin malaman sa Kristiyanong pananampalataya. At ngayong gabi ay atin pong makikita kung ano po ang sinasabi dito po sa ating binasang mga talata. Mayroon po ditong katotohanan na dapat natin malaman po sa loob ng ating pong pananampalataya bilang isang pananampalataya o bilang isang Kristiyano. Ang tanong po ay, ano ang katotohanan mayroon sa Kristiyanong pananampalataya? Tignan mo po yung iyong pananampalataya. Ano mayroon dyan sa iyong pananampalataya? Ang pananampalataya mo po ay pananampalatayang Kristiyano yan. Sabihin po, Kristiyano ay ikaw ay nasa Panginoong Hesus Kristo. Ang ibig sabihin po kasi ng maligtas ay ikaw ay mapasa Panginoong Hesus Kristo. Ay sa pagkamuli ay katulad nung pong dati, tayo po ay wala sa Panginoong Hesus Kristo. Tayo ay nasa kasalanan. At kung tayo ay kanyang iniligtas sa kasalanan, ay hindi po niya tayo iniwan diyan. Inialis po niya tayo diyan. At tayo ay inilagay niya sa Kanya. Wala po tayo diyan sa kasalanan. Tayo po ay napasa ating pong Panginoon. So, yan po ang ibig sabihin ng salita ng Kristiyano. Mayroon siya, Kristo. O ang Panginoong Hesus Kristo ay nasa Kanya. At siya ay nasa Panginoong Hesus Kristo. Kailangan po maging maliwanag sa atin yan. Sapagkat kung hindi po natin maintindihan yan, hindi nga tayo makakapagpatuloy sa pagsampalataya sa Kanya upang makapabuhay tayo ngayon sa ating buhay na bilang isang ligtas na kaluluwa. Kaya mahalaga pong bagay yan. Kaya ang tanong, ano ang katotohanan mayroon sa Kristiyanong pananampalataya?
pananampalataya. Ah, ang ang kasagutan po diyan ay ito po ang makikita natin dito, malinaw na sinasabi dito sa sinasabi ni Apostol Pablo dito sa kabanatang sa talatang isa, sabi niya, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay ng tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gosaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, isang kalantan. Ang ipinapahayag po dito ni Apostol Pablo ay isang pag-asa. Pag-asa hindi lang sa kasalukuyan, kung hindi pag-asa sa kinabukasan. At ito pong pag-asa ito ay mayroon pong kasiguraduhan yan. Sigurado ko ang pag-asa na yan. Yan po ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Ang ganda po ng patutuo na ibinigay ni Apostol Pablo dito po sa ating mga talata, ating pong binasa. Napaganda, ito isang patutuo mula kay Apostol Pablo tungkol sa Kristiyanong pananampalataya na inilalarawan niya rito na mayroon pong pag-asa na tayong na ating makakamtan. May pag-asa tayong makakamtan sa kinabukasan dahil sa ating pananampalataya sa ating buhay. May patutunguhan tayong sigurado at doon sa lugar na yun ay hindi po tayo mawawalay sa ating Panginoong Diyos at hindi rin tayo mapapanapan. Nabasa po natin dito sa talatang isa yung kung salitang gusali. Gusali. Yung kung salitang gusali dito, sinabi niya, ito ay mula sa Diyos. Gusaling mula sa Diyos. Una, sinabi niya rito, yung katawang nasisira o bahay, tabernakulong ukol sa lupa. Ano ba itong tabernakulong ukol sa lupa na ito at ano itong nasisira itong tabernakulong? Ito po yung ating katawang lupa. Kung saan, ito po nakatira ang ating pong kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating tunay na pagkatao. Sinasabi po ni Apostol Pablo, pinakita rito na ang katotohanan ng kamatayan ng isang tao sa kanyang katawang lupa. At kapag nasira na, namatay na, ito pong katawang lupa ito, ano po, saan ngayon titira? Yung pong ating tunay na pagkatao. Kasi pag namatay po tayo, ating katawang lupa, yung ating kaluluwa ay umaalis. Ito, ating espiritu ay umaalis, umabalik sa Diyos. Ating espiritu. Ngayon, inasabi niya dito na nagiging hubad yung ating kaluluwa kung wala na siyang tahanan na paglalagyan. Kaya ano ang mangyayari sa isang tao kapag ganun po? Dito po pinapaliwanag ni Apostol Pablo na bagamat darating ang kamatayan ng ating pong katawang lupa, lilisanin natin pong kaluluwa. Sinabi niya po na hindi mananatiling bad ang ating mga kaluluwa, ating pagkatao, sapagkat mayroon pong isang gusali na mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, at ito po ay walang hanggan sa kalangitan. Ito pong gusaling ito, hindi po ito yung
tahanan ng ating pong Panginoong Diyos. No? Hindi po ito yung gusali na tinutukoy doon po sa aklat ng Juan, kabanatang 14, talatang 1 hanggang sa talatang 6, na doon po ay ipinangako ng Panginoong Jesucristo na bibigyan niya ng tahanan doon sa kalangitan ang bawat ligtas na kaluluwa. Kung mansyon na sinasabi niya. Ano po? Hindi po yun ang tinutukoy dito. Ito po, tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay walang iba kung hindi yung pong katawan din na anyong katawang lupa, ganito din. Ngunit, hindi na po siya isang katawan na masisira o mamamatay. Ano po? Ito po ay isang katawang niluwalhati. Ano po? Niluwalhati. Kung sa English, yung tinatawag po natin na glorified body. Niluwalhati po katawan. Ano po? Kaya, mayroon po paring bukod sa tahanan na ibiyahanda ng ating Panginoon Jesucristo doon sa kalangitan, sa tahanan natin, ay mayroon pa rin katawan na paglalagyan, titirhan ng ating po mga kaluluwa, ating espiritu, no? Katawang lupa, ngunit isa ng katawang lupa na hindi na po masisira o hindi na mamamatay sapagkat ang katawan yan ay isang naluwalhating katawan. Sa ngayon po, tayo ay nakatira dito sa ating katawang lupa. Kung ating katawang lupa ito ay mahina, o nagkakasakit, at mamamatay. Yan po ang katotohanan. Ngunit, kapag tayo po ay kinuha na ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik, ang katawan ito ay mapapalitan ng isang maluwalhating katawan. Katawan na hindi mahina, katawan na hindi na magkakasakit, katawan na hindi na maaari pang kontrolin ng kasalanan, at katawang wala ng kamatayan. Hindi lamang po yung ating kaluluwa na naligtas ang mayroong buhay na walang hanggan. Hindi yung po ating katawan ano po, ay magiging katawan na buhay na walang hanggan. Kasama ng ating kaluluwa at espiritu o sa piling ng ating Panginoon. Isip po sabihin, katawang nababagay sa maluwalhating kapaligiran ng langit. Ano po, katawang nababagay sa kapaligiran, maluwalhating kapaligiran ng langit. Kung ating katawang lupa ngayon, hindi po ito nababagay doon po sa maluwalhating kapaligiran ng langit sapagkat ang katawang ito ay marupok, nagkakasala o mahina. At ang katawang ito ay wala pang pagkaroon ng tinatawag na pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya palagi tayo nag-struggle sa ating
araw-araw sa buhay Kristiyano sa pagkatawang ito ay nakatutok sa sanlibutan ay lupa na kaya ayaw kapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Katapwat, kapag ang katawan ito ay palitan ng isang katawan na naluwalhati, yung katawan kong yan ay hindi na nakatuon sa ang sanlibutan buhay kung hindi sa makadiyos na hindi na tayo magkakaroon pa ng tinatawag na paghihirap, struggle na linalabanan kapag tayo makikipag-isa na espiritu at kaluluwa sa ating pong pagbuhay sa ating pong Panginoong Diyos na hanggang ito'y pagbuhay na rin na wala hanggang kaya yung pong katawan na ating pong titirhan ito kapag tayo ay kinuha na ng ating Panginoong sa Kristos kanyang pagbabalik ay talang katawang may buhay na walang hanggan at maluwalhating katawan at nababagay sa maluwalhating kapaligiran. Napakaganda po, no? Ito pong sinasabi dito ni Apostol Pablo na talagang mayroon pong pag-asa ang isa pong nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Hindi lamang ito kung hindi sa magpawalang hanggan ang pag-asa ay atin pong makakamtanyan. Ano po ang patutuo dito ni Apostol Pablo? Una po, atin tayo muna ating bibigyan ng pansin ngayong gabi papatuloy natin sa masusunod natin. Ito pong sa talatang isa. Ang sinabi niya po rito, sapagkat nalalaman namin. Ito pong salitang nalalaman na ito po ang natin ibigyan ng pansin sa pag-aaral nito. Sapagkat nanampalataya tayo sa salita ng Diyos, ay hindi po natin kailangan ang magtanong pa sa mga manghuhula patungkol sa ating magiging kalagayan sa kabilang buhay. Kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay tunay na ligtas, hindi mo kailangan ang sino mang mga manghuhula upang tanungin mo sa kanila kung ano ang magiging kalalagayan mo sa kabilang buhay tapos mong mawala sa buhay dito sa sanlibutan. Inilalathala po sa atin ang ating Panginoong Diyos na kailangan nating malaman ang katotohanan ito sa bawat pahina ng kanyang salita, ang Biblia. Kaya napakahalaga po ng nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat dito'y malalaman natin maging ang ating kinabukasan, ang ating magiging buhay matapos sa buhay natin dito sa katawang lupa. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Nalalaman natin, kung salitang sabi, nalalaman natin, yan po ay konektado sa kanyang nalalaman sa Ikalawang Korinto, Kabanatang 4, talatang 14. Basahin po natin. Sa Kabanatang 4, Ikalawang Korinto, Kabanatang 14, sinasabi po rito na aming nalalaman. Dito sa talatang 1 ng Kabanatang 5, sinabi niya, nalalaman namin. Ito naman, sa Kabanatang 4, talatang 14, sinabi niya, aming nalalaman. Ang bumuhay, maguli sa Panginoong Diyos ay siya rin bumuhay na maguli sa amin. Kalakip ni Jesus at iharap kami kasama niya.
konektado po yan doon sa kanyang sinabi sa ikalawang Korinto, kabanata 4. Pa. At ito po ay nauugnay sa pagkabuhay ng maguli ng ating pong Panginoong Kristo. Nalalaman po natin na ang ating Panginoong Kristo ay nabuhay. Diba? Mula sa kamatayan. Sa makatuwid, ang kamatayan ay hindi na tayo ito pwedeng angkinin ng magpawalang hanggan. Bagamat tayo ay mamamatay, ngunit sa pagbabalik ng Panginoon Kristo, ang katawang lupang ito ay muling mabubuhay, no, at mapapalitan niya ng katawang malulwalhati. At malulwalhati ang katawan niya. Buhay na hindi na masisira, hindi na makakasakit, at hindi na namamatay. Maliwanag po yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Doon po sa aklat ng Juan, kabanatang 14, at talatang 11, maliwanag na sinabi niya, sapagkat ako'y nabuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Ayun po napakaganda. Iwa ng ating pananampalataya. Yan po isang katotohanan na napapaloob sa ating pananampalataya. Ay hindi tayo mananatili sa ang katawang lupang ito, hindi mananatili sa libingan. Kaya nga, hindi nga mananatiling hubad ang ating mga kaluluwa. Ibig po sabihin, hindi po tayo mga mananatiling espiritu doon po sa kalangitan. Pag ang ating kaluluwa ay humisan sa katawang lupang ito, ang katawang lupang ito ay hilibing sa lupa, ating kaluluwa at espiritu ay nandun po sa kalangitan. Saan yung espiritu? Siyempre, no? Ang ating namang kaluluwa ay espiritu. Ito po, hindi po mananatiling ganun na magpawala ng ikan. Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo, sasama niya yung po ating kaluluwa at yung ating espiritu. At bubuhayin ang katawan natin at gagawin isang maluwalhating katawan. At muli ay ilalagay ang ating kaluluwa sa katawan niya na naluwalhati. Ano po? Ay sabihin, doon po sa langit, bukod sa tahanan, nakaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos, no, ay mayroon ding tahanan sa ang ating kaluluwa. Kaya tayo po ay hindi mga nating espiritu doon sa kalangitan kung tayo ay nasa yung pagkatao pa rin. No? Kaya maliwanag po sinasabi ito na kapag ang ating katawan ay namatay, ay hindi po tayo dapat na mangatakot. Sapagkat ang katawan ito ay tahanan lamang ng ating tunay na pagkatao. Kapag ang tunay na Kristiyano ay namatay, kanyang katawan ay ilalagay sa libingan, kanyang spiritual kaluluwa naman ay para roon sa Diyos sa kalangitan. At sa pagbabalik niya ng ating Panginoong Kristo ay sasama niya itong ating kaluluwa, spiritual, upang muling ilagay sa ating pong katawang lupa. Ngunit ang katawang lupa na yan ay naluwalhati na. Magsasamahin ko muli ang ating Panginoon sa Kristo at mananatiling magpakailanman na doon ang ating kaluluwa at titira sa katawang naluwalhati at doon po mananatiling magpakawala hanggang sa kalangitan sa piling ng ating pong dakilang Diyos ang ating Panginoon sa Kristo.
Yan po ang maliwanag na katotohanan ng Kristiyanong pananampalataya. Siguradong mayroon tayong pag-asa sa kinabukasan. Mayroon tayong sangkahan o gusali na hindi gawa ng kamay ng tao o hindi gawa ng Diyos. Ito'y gawa ng ito ay sanang ating katawan. Isang gusali na hindi marupok, matibay, na gusali ay hindi na masisira at ang katawan at isang katawan na hindi. Ito po napakahalaga katotohanan na dapat po natin nauunawaan po mula sa salita ng ating po Panginoon. Yan po katotohanan yan ay napapaloob sa ating pananampalataya sapagkat ikay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at pinagkat siya yung tagapagligtas. Iniwan mo man, isalin mo man ang awang lupang ito sa sanlibutan ay mayroon naman sa katawan ay handa ang ating Diyos na ating titirhan na magpawalang. Kaya napakaganda po ng maligtas. Napakaganda ng bahay. Hanggang sa kabilang buhay ay mayroong tayong pag-asa dulot ng ating sa ating Panginoon Diyos at hindi sa kanyang salita. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating pagsampalataya sa salita ng ating. Bawat araw ng ating pagbabasa at pag-aaral natin, panampalataya na natin. At kanyang salita ay salita niya para sa atin. Yan po napakahalaga. Dapat na maging pananampalataya natin upang ito ang dapat na maging buhay natin habang gagawin tayo sa sanlibutan. Kaya napakapalad mo kapatid. Napakapalad. At ikaw ay nalig ay isang pananampalataya mo sa Panginoon. Ay mayroon kang pag-asa na kung saan ikay hindi itinguban sa kabilang buhay kapag ikay magkakaroon ng tahanan na hindi gawa ng kamay o gawa ng misyon. Ibigan ko ikaw ay natutulog ngayon ka. Ikaw ay hindi pa nakakasumpong ng kaligtasan. Napakaganda ng inilathala salita ng Panginoon sa atin. Napakahalagang ikaw ay manampalataya sa salita ng atin. Manampalataya ka sa Kanya. Ito ang Diyos. At siyang nagbigay ng Kanyang bukong na akan upang ikaw ay maligtas mula sa kasalanan. Napakahalaga na ikaw ay manampalataya sa Panginoon sa Kristo. Manampalataya mo siya. Natatanging tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas na kailangan mo kung hindi ang Panginoon sa Kristo. Sapagkat walang ibang tagapagligtas ang pinadala ng Diyos dito sa sanlibutan. Hindi ang kanyang ang Panginoon.
Kaya siya lamang ang dapat mong manampalataya. At tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas. Sapagkat siya ay handog ng Diyos para sa iyo. Ang handog, tinatanggap yan ng walang bayan. Tinatanggap ng walang bayan. Tinatanggap yan na may pananampalataya. Ang handog na yan ay para sa iyo. Handog na yan ay para sa iyo. At kung tatanggapin mo ang handog ng Diyos sa iyo, na tagapagligtas, tao ay kanyang ililigtas sa kasalanan at sa kapahamakan na dulot ng kasalanan niya na nagkahiwalay sa atin sa kanya. Yung gabi, ang salita ng Diyos ay naniniwala ko. Maliwanag sa iyo ang katotohanan. Kailangan mo lang ang manampalataya. Panaligan, tanggapin. Kung palagay mo, ramdam mo, nariyan sa iyo ang pananampalataya para sa Diyos. Kung ay pananampalataya sa Diyos, bilang iyo ay kitang tulungan sa pagtanggap sa kanya sa pamamagitan ng dalangin na pagtanggap. Ito mo niulit sa iyong sita. Ito ang panalangin. Sundan mo ang panalangin. Kasamitin. Gawin mo panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat. Sa gabi ito, pagkapat ko ay inakay upang makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa kaunawaan na pinagkaloob mo sa katotohanan ang Panginoong Hesus Kristo lang matatanging tagapagligtas na iyong isinubo upang maligtas ako sa kasalanan at sa kaparusahan. At katotohanan na siya lamang ang dapat kong panampalataya at tanggapin bilang aking tagapagligtas. Kaya ngayong gabi, Panginoong Hesus, kay aking pinananampalataya. Tinatanggap sa aking puso bilang aking tagapagligtas. At Panginoon, iligtas niyo po ako sa kasalanan at sa pagpapahamakan dulot. Panginoon Diyos, patawarin niyo po ako sa aking pagkakasalanan. Maraming salamat po sa kaligtasan po. Angin ang panalangin niya ay yung pinanalangin ngayong gabi ay pananampalataya. O Kristo, magtiwala na. Sabi na aklat ng Juan, kabanatang 1, talatang 12, sapagkat ang lahat ng sa kanya'y nagkitanggap ay binigyan niya sila ng karapatan maging malaman. Sa makatuwid bagay sila manampalataya sa kanya. Yan po ang pangako sa iyo na salita ng ating. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pamumuhay sa pananampalataya sapagkat napakarami mga katotohanan
na napapaloob sa ating pananampalataya, hindi lamang dito sa buhay natin sa sanlibutan, kung hindi maging sa buhay sa kabila. Pagpapatuloy po natin sa sunod na Huwebes muli ang ating pag-aaral ay dapat matuklasan mula sa salita ng Panginoon. Kaya patuloy ko kayo pinangyayaan na maging masigasig, na patuloy na maging magalang sa pag-anda yung mga sarili araw ng Huwebes para sa patuloy natin pag-aaral ng salita. Manalangin po tayo. Salamat kay Bilang Diyos sa katotohanan inulog sa amin, iwanag sa amin, yung gabi, sa pamagitan ng iyong salita at pamagitan ng ito pagkalit. Panginoon, upang maiparating sa iyong tamang katotohanan. Salamat po sa pananampalataya o amin kami nga ay sigurado pag-asa sa pananampalataya hindi lamang sa buhay namin dito sa lipunan. Of course, maging sa kanila. Tulungan mo kami na patuloy namin maunawaan ang importansya ng buhay na pananampalataya. Patuloy puro sa amin lahat ng mga katotohanan dito. Sa ngayon, patuloy kami magkaroon ng kalakasan, balik sa inyo at sa inyo. Hanggang sa susunod na Huwebes po, patuloy dito. Kaya bawat isa sa amin, itayo kami sa paniligtas kami sa lahat ng samaan na nag-ahari po sa sanlibutan. Itayo kami sa karamdaman, kami ng karamdaman ng lain na papagaling sa kanila. May mga pagluluksa at nilalapit sa inyo. Ito ay natuwa sa kanila at asa sa pagdunawa sa kanila. Aluban, ang lahat na may mga pangangailangan nagulog sa inyo namin buhayin niyo po sa amin mga puso't buhay ay salita niyo kung naipahit sa amin ngayong gabi upang ito'y patuloy na maging pundasyon ng aming buhay Kristiyano. Hanggang sa susunod na Huwebes po, pinabalik namin sa iyo ang papuri ng kitang salamat kung aming nalangin sa matamis na pangalan amin mananakop at ang pagligtas ang aming Panginoon sa Kristo. Ang pumuli mga kapatid, kaibigan sa Panginoon pagsamantalang nagtatapos ang ating pag-aaral ang kanyang salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po, patuloy kayo pagpalain. Maraming salamat po at magandang gabi muli.